Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 85 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang ugat ng pag-aaway. Sabi po dito, at ang topic po natin ngayon ay distortion of roles. Sabi po dito, the concept of distortion of roles after the fall, the God-ordained roles of men and women were fundamentally distorted as a direct result of sin. The distortion leads to conflict, broken relationships, and power struggles in marriage and society. Instead of servant leadership and loving submission, sin introduced domination, passivity, and rebellion into human relationships. Struggle between men and women is not part of God's original design but a consequences of the fall. At ang teachings po natin ngayon ay malapit po ang Bible verse po lang muna natin. Bible verse natin matagpuan sa Genesis chapter 3 verse 16. I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Sa Tagalog po, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, padagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niya, nahangarin mo pa rin ang iyong asawa at pagmahari siya sa iyo. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. Sin distorts God's design for men to live with love and for women to submit with trust. Syempre po, di ba, yung mga kasalanan na parang na-disregard nila yung teachings ng ating Panginoon, which is dapat hindi. Kailangan na mamuhay tayo sa kahayaan ng ating Panginoon. Mamuhay tayo kung paano siya mag-submit tayo mag-submit tayo sa ating Panginoon, magpasakot tayo sa Kanya nang nagtitiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Kasi ang topic po na ito ay tungkol sa mga mag-asawa, tungkol sa mga relationship. Yan, kailangan mo bilang kayo mga student, kailangan alam din natin ito para sa ating pagkahanda upang sa ganun may alam na tayo at hindi tayo magkamali sa ating in the future na magkaroon na din tayo ng sarili nating pamilya tayo para matagal ka naman po. Then number 2 po, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for God. Ito po, di ba parang bumabagsak ang isang relasyon o tumiho sa isang hiwalay. Pag nagiging self-centered yung isa, parang dinidiktahan mo kung ano dapat gawin at gusto mo ikaw lang yung tama, di ba? Gusto mo ikaw yung wisyo sa buhay at sa relasyon ng dalawa. Pero which is mali, dapat ang Panginoon laging center ng relasyon niyo at dapat si Lord dapat hindi ko nagdidikta sa relasyon niyo kundi si Lord dapat kasi may parang gano'n parang may that may guide, may nag-guide sa atin, which is si Lord, which is yung Bible. Dapat nagbabasa tayo doon about sa relationship. And number 3 po, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Ito po, yung Panginoon naman sa atin ang pagkatawag, diba? Kung may nasira, inaayos ng ating Panginoon, ganun siya. And inaayos niya yung true biblical roles. Hindi yung tao yung makakapagpaayos nun, kundi nasa biblical roles po niya. Tinatawag niya yung mga tao para mag-fulfill ng roles nila under the Lordship. Application naman po, 5 for a Christ-centered and God-honoring relationship. Diba po, instead na mag-away-away, ito naman po ipaglaban. Ito dapat natin ipaglaban, hindi yung sarili natin na pag natalo tayo, hindi. Dapat itong pinaglilaban natin yung ang ating Panginoon, magiging siya yung maging Christ-centered and God-honoring relationship. Pag nagka-relasyon na tayo, diba? Nakapag-asawa na tayo, kailangan itong paglaban natin ang
Christ-centered. Number 2 po, address the roots of the problem through the lens of the Bible. Ito po, syempre pag may pagkaka-misunderstanding sa isang partner, di ba minsan nauuna na yung pride, tumataas na yung pride agad na hindi na pag-uusapan. Pero ang kailangan dapat natin i-gawin, i-address natin kung ano ang pinagsimulan ng away na yun, tapos dapat through the Bible siya. And kasi nandun yung lahat through the lens of the Bible. Kompleto po yung Biblia, walang labis, walang kulang, and lahat po yung tama, lahat po yung sinabi ng ating Panginoon. Parang nirecord nila yun, kasi sinulat nila sa libro, word by word nirecord nila yun. Ayun talaga salita ng ating Panginoon. Wala pong taong nagbigay ng meaning, kundi si Lord lang po. And lastly po, number 3, submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. Ito, mag-submit tayo sa ating Panginoon, magpasakot tayo sa Kanya. And i-allow natin yung authority ng ating Panginoon na siya yung humubog ng marriage and family natin upang sa ganun nasa tamang sa tamang relasyon tayo, lalo na sa ating pamilya, lalong na kung may mga anak, diba? Syempre, parang ibang usapan na kasi kung may anak, isang pamilya, parang masasabi mo talagang pamilya na kasi mga anak mo. Kaya kailangan magpasakop tayo sa ating Panginoon at siya ang gawing hari natin sa ating marriage at sa ating pamilya, upang sa ganun maipuwas to at maituwid ang ating relasyon. And yun lang ang ating devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag magkantong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless.